malalaman mo lang kung para saan ka. Ang makakapagsabi lang kung yung nag-design kung ba't ka nandito. At meron siyang iniwang manual. Joshua chapter 1 verse 8. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Woo! God is good, God is good. Okay, ako po si Kuya Ruther. Kilala niyo na ako. Punta na tayo kay Jesus. Jesus na, okay? So, diretso na, wala nang intro-intro. Okay. Life talks on topic ko. 45 years old na ako, so, okay, umupo kayo dyan at ikukwento ko sa inyo mula nung pinanganak ako. Okay, so, grabe, ang hirap palang ipanganak. Oo. So, sobrang shock na shock ako nung pinanganak ako paglabas ko. 2 taon, hindi ako makapagsalita daw. Iyak lang daw ako ng iyak. Pero mo 9 na buwan yun, ang dilim, di ba? Tapos paglabas mo, lahat ng mga nakatingin sa'yo, nakamaskara. Nakakashock kaya. Tapos may isang mama doon, hinawakan ako sa paa, tapos pinalo ako. Pero... ginantihan ko nga siya. Nabitawan niya ako. Bitawan niya ako, tumalbog ako eh. Kaya sabi niya sa magulang ko, congratulations, you have a bouncing baby boy. Yeah. Like, now I'm gonna need you all to really stay with me and stay focused, okay? Muster all your energy, okay? Kasi etong oras na to, oras de peligro to. Okay, lalo kung kakakain nyo lang yung energy ninyo, nagpupuntahan sa digestive system ninyo, tapos yung mata ninyo aandap-andap. Okay, at 30 minutes lang po ako dito. Yan, at mag-umpisa na tayo. Ready na kayo? Ready? God is good, God is good. Puppeteer ako sa mga nakapanood ng Pilipinas Got Talent Season 1. I was the top 6 grand finalist during the very first season. Nung nag-champion si Jovic Baldivino, ako yung top 6 doon. Actually, hindi ako yung mga puppets ko. Tapos alam niyo yung puppets ko, mas kilala pa sila. During that time, mas nare-recognize pa sila ng tao kaysa sa akin. Tapos na-realize ko, ang galing. Ang tawag nila sa akin, Titoy. Hindi nila matandaan yung Ruther. Titoy kasi pangalan ng puppet. No? Tapos sa ABS-CBN, pag nagmamadali na, nakailang beses, nag 3 years ako sa Star Magic. Star Magic. Tapos pagdarating ako doon minsan, syempre ang higpit na mga marshals doon eh, di ba? Tapos minsan nagmamadali na, kailangan ka ng sumalang, kailangan samahan ka nila kasi yung pass sa ABS-CBN, yung parang beep card namin, hindi ka pwedeng tumawid building to building. Yung beep card mo, pang isang building lang yun. Okay, so, tapos, kailangan samahan ka na nila. Minsan, hindi nila ako matandaan kung sino ko. Pag nilabas ko na yung puppet ko, ay sige, diretso na. No? Kaya minsan, pinapauna ko na yung puppet ko doon, naglalakad na siya doon mag-isa. Okay. Naalala ko, ang tawag kay Lord sa Bible, God of Abraham, Isaac, and... Again, God of Abraham, Isaac, and... O, sabihin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! God of Abraham, isipin ninyo, the character, the heart of this God towards His creation, towards humanity. Kailangan ba talaga ni Lord si Abraham? Bakit? Anong connection nun? Kasi yung puppet ko, tawag nila si Titoy, puppet ni Ruther. Si Ruther pa rin naman ako kahit wala yung puppets ko eh. Diba? Ako naman nagsusulat ng jokes, ako nagagawa ng character. Pero pag nakikita nila yon, sobrang na-appreciate nila si Lord. Kailangan ba talaga siyang tawagin God of Abraham? Hindi ba pwedeng God na lang? Nakabawas ba yon o nakadagdag ba sa kanya? Mas magiging Diyos ba siya kung kasama yung Abraham? Kung Isaac? Jacob? Bakit? Sino ba nagsabi nun na tawagin siyang ganun? Di ba siya rin? Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Kaya pag nagpipray sila, ganun lagi. Ang mga Hudyo, tuwing magdadasal sila, prior to Jesus teaching His disciples the Lord's Prayer, in fact, if you think about the Lord's Prayer, it's not actually the Lord's Prayer, it should be the disciples' prayer. Because the Lord's Prayer in John chapter 17, yun yung pinakamahabang prayer niya. Siya talaga nagpipray doon, praying to the Father for His disciples. Tapos doon sa Gethsemane, nagpipray din siya doon. Father, if it is your will, let this cup pass over me. Okay? Yan, prayer ni Jesus yan. Pero yung sabi nila kay Jesus, Lord, teach us how to pray. Tapos sabi ni Jesus, this is how you
pray. So prayer yun ng disciples. Tayo yun. Okay? Kasi problematic yan pag inisip mo si Jesus yung nagpipray doon. Bakit? Kasi sabi doon sa bandang hulihan ng prayer, forgive us our... Tanong, may sin ba si Jesus? Okay, so hindi niya prayer yun. Prayer yun natin. Okay? Tinuturo niya sa atin. Ganito kayo, mag-pray. Tapos ang first word na ginamit niya, Father. Doon sa original text nun, ang ginamit, Abba. Sabi niyo, Abba. Abba. Tayo, ginagamit natin yung Abba. Pag nagugulat tayo, Abba, Abba, Abba. Di ba? Yung salitang Abba, dito sa Pilipinas, ang unang-unang natututunan ng baby na Pilipino na salita, ano? Mama. Tama? Mama. Mama. Di ba? Di ba? Yan ang unang natututunan. Mama. Okay? Sa kanila, ang unang natututunan na salita ng bata, Aba. Ang ibig sabihin ng Aba, sa legal term, Father. Pero yung salitang Aba, sa totoo, sabi ni Dr. Kenneth Bailey, expert sa cultural studies of the Gospels, ang sabi niya, ang ibig sabihin ng Aba, ang pinaka-appropriate translation, Daddy. Daddy. Kasi yung salitang Aba, hindi siya legal term. Term of endearment siya. In the same manner, na yung mama, ang legal term ng mama, ano? Mother. Intindihan nyo? Yung mama, term of endearment, yun. Isipin nyo. Dati pag magpipray sila, sasabihin, Lord, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Ang layo. History ng bansa nila yon. Tapos God of our forefathers. Yan ang prayer nila. Tapos pag magpipray ka, kailangan lagi Hebrew, classical Hebrew. Kung may kaibigan kayong Muslim, maintindihan nila yung sinasabi ko. May salita na sagrado sa isang religion na yun lang ang tinatanggap ng Diyos nila kapag magdadasal ka. Ang mga Muslim, kahit anong nationality, pag nagdasal sila, ang tawag sa prayer nila, Salah. Pag nagsala sila, ang prayer nila ay Arabic. Kasi ang sacred language ay Arabic sa Islam. Ang sacred language sa Judaism ay Hebrew. Pero nung nagturo si Jesus ng prayer, ang ginamit niyang salita, Aramaic. Ang Aramaic, yun ang informal language. The language used in the streets, the language used in the marketplace, the language used by ordinary people. Sa ngayon, yun yung Pinoy. Yun yung Taglish. Naintindihan nyo? Hindi yun yung Tagalog Bulacan. Yung Tagalog Bulacan, yun ang formal, di ba? Alalaong bagay, subalit ngunit natapwat, di ba? Pero pag sa mga banda rito na, uy, kumusta ka na? Ang bait ni God. Di ba? Di ba ganun tayo magsalita? Di ba? Inilapit ni Lord ang Diyos sa tao. Daddy. First time yan. Kaya kung maririnig yung prayer, kung narinig ng mga religious elite at that time, magagalit sila kay Jesus. Ba't mo tinatawag na daddy ang Diyos? Close kayo? Close kayo? Di ba? Ang daddy. Diba? Isipin nyo, when was the last time you really had an intimate moment with your Father in heaven and really called Him that? Kailangan po ako daddy. Okay yung pag nagpipray tayo dito, mapalaliman ng Tagalog, papalaliman ng English, di ba? Panginoon namin Diyos na may lalang ng langit at lupa, masikhay po kaming lumalapit sa iyo. Di ba? Kataas-taas ang kagalang-galangan. Katipunan ng mga anak ng bayan. Hallelujah. Diba? Wala namang problema doon. Napalaliman tayo dito magtagalog, palalamin ng English. Maganda naman yun, di ba? Pero pag lumapit ka sa Diyos, in the privacy of your own room, no? Anak ka niya, daddy mo siya, wag mo yung kakalimutan. Yan yung relasyon natin sa Diyos. Kaya tinawag siyang personal relationship. Sabi naman ng iba, hindi makaintindi. Sinulo nila lang ang Diyos, ginawa niyang personal. Ano yan, underwear? Hindi ho ibig sabihin ng personal, kami lang ang meron. At hindi siya pwede sa iba. Hindi ibig sabihin ng personal, may relationship kami sa Diyos na person. Person siya. Hindi siya institution, hindi lang siya religious figure. Pangalawa, ibig sabihin ng personal, close. Yun ang ibig sabihin ng personal. Nung una, nag-message lang sa akin si Pastor Peter. Sa Ruther TV, nag-message lang sa akin. Kilala ko na siya. Kilala mo si Pastor Peter? Oo, nag-message sa akin yan eh. Kilala mo si Pastor Ruther? Oo, napapanood ko yan eh. Personal? Kilala mo siya? Hindi. Ngayon, personal na kaming magkakilala. Naintindihan nyo? Yun ang ibig sabihin ng personal relation. Ba't ko dito dinala? Kasi hindi nyo talaga maintindihan ng buhay. Pag hindi nyo naintindihan kung saan kayo nanggaling at sino ang kasama ninyo at sino dapat ang pinagsasabihan ninyo ng mga sama ng loob ninyo, pinagsusumbungan ninyo. Kasi sa totoo lang, okay naman may BFF, pero alam mo talaga, yung mga darkest moment ng buhay mo at yung mga basag na basag ka, yung mga weakest point mo, wag mo dalhin dyan sa BFF mo. Wag. Dalhin mo kay Lord. Tanong nyo bakit?
Kasi si Lord, hindi ka imamarites. Okay naman yung may BFF. Kaso, paano pag nag-away kayo niyan? Paano pag nag-away kayo, nagkalaglagan? Paano? Si Jesus, hindi kayo lalaglag ni Jesus. Okay. Naintindihan niya? Love offering na, pinakamalaki maliligtas. Ngayon din. Ngayon din, maliligtas na kayo. Ihahatid ko kayo kay Lord. Ngayon din. Okay. Okay. Okay? So, ganito gagawin natin. Meron ako illustration. This is what I have been doing for the past 3+ decades because I started when I was 12. I'm 45 now. Okay, so, ito yung naging ministry ko sa church for a very long time. Eventually, naging career ko. Nakapunta na ako ng LA para mag-show lang doon. Tapos uuwi. No, tindi noon. Nasa US, US Embassy. Sabi, how many days you staying? I said, 7 days. 7 days? Yeah, 1 week. Why so short? Tanong niyo kung ano sinabi ko. Tanong niyo ano? I'm busy. Congratulations, sir. Your visa is approved. May tip ako sa inyo, pag mag-a-apply kayo US visa, huwag kayo magpapakita doon sa konsul na excited kayo makarating doon. Mas madidinay kayo. Pag tinanong, why do you want to go to the US? Isagot mo, who told you I want to go? The Philippines is better. Who told you I wanted to go? I just needed to go. I never want to go. Deny. Okay, ito yung puppet ko si Titoy. Yan. Hindi po to. Ito yung puppet friend ko, si Titoy. Handangit na! Oo, andito tayo ngayon sa Convergence Church, tama? One conference, one. Ganda! Oo, Pastor Peter andun, no? Star! Oo, batiin mo. Dinigidyo niyo ako? Oo. #1. Oo, anong hashtag natin? One conference. One conference. Yan, oo. Titoy, batiin mo silang lahat. Silang lahat, batiin mo. Silang lahat? Oo. Isa-isa? 13 minutes lang tayo. Hindi, isang bati lang sa lahat. Sa lahat ko? Gagatiin ko? Oo. Ano ko sasabihin? Sundan mo ako. Saan ka punta? Ano saan ka punta? Saan ka punta? Saan ka punta? Tudangon. Pag Christian ka, hindi to the moon ang sagot. Pag tinanong, saan ka punta? Sa Anginoon. Saan punta? Sa Anginoon. Pakilala ka, sabi mo, hello po. Hello po. Ako po si Titoy. Ako po si Titoy. Yan. Ilang taong ka na? 6 years old. 6. Ano gusto mo maging paglaki mo? 7 years old. Hindi. Pag malaki ka na, malaki ka. Gano'n kalaki? Ganito sa akin. Ganyan kalaki? Oo. Pag ganito ka nakalaki, anong gagawin mo? Magda-diet ko. Hindi, gusto mo maging doktor. Doktor, Titoy. Ba, gusto mo mag-doktor? Opo. Ba, dinala kita sa doktor ng isang araw, iyak ka ng iyak eh. Takot po ako eh. Ba't ka matatakot? Ang bait ng doktor. Injection. Takot ka pala sa injection eh. Ba't gusto mo mag-doktor? Siyempre ko, anak-aglaki ko. Gaganti ako! Sa akin yung hindi nga sakit, tusok kayo sa akin. Ay mo, doktor ka na, magpapacheck up ako sa'yo. Dr. Titoy. Anong nararamdaman nyo? Medyo sinisipon. Injection! Dapat pag doktor... Hindi, pag naging doktor ko ako, mag-medical mission ako. Bo? Medical mission? Opo. Ba, ano bang ginagawa sa mga... Kasi ang wife ko po, na-meet ko sa medical mission eh. Kaya ako nagpipray kayo ng partner. Mag-medical mission kayo. Yes! Anong ginawa mo sa medical mission? Anong ginagawa? Libre check-up. Ba? Libre gamot. Ba? Libre gait ang
vitamins. Ba? Libreng merienda. Ba? Lahat yung mga tao, ililibre mo? Opo. Dahil mo sigurong naipon, no? Wala ako. Wala kang pera? Wala. Paano mo gagawin yun? May sponsor ako, si Castor Peter. Yeah! Nandamay ka ba? Tapos dapat, pag may pangarap ka, may gusto kong gawin, dapat lagi kang magdadasal. Opo. Yan. Paano magdasal? Una, pipikit. Paano yun? Ganito ko. Yan, pipikit. Pipikit ka. Ayaw. Ano? Ayaw eh. Ano? Ayaw. Patingin nga. Ayaw. Wala akong talukak eh. Sira na yung bowtie mo. Titoy! Ay, anak ko. Ano? Magpapalaro na lang ako. Magpapagames ka kanina. Nagpa-trivia sila. Opo. May premyo. Anong premyo? Gcash, 1,000. Ano? Seryoso, ha? Opo. Sige, Gcash 1,000. Dapat nga nalo sila sa akin. Oo, sige. Pag nanalo sila sa'yo, Gcash 1,000. Opo. Paano yun? Anong laro? Titigan. Ano, ha? Rapture na. Nakadilat ka ako. Kulit mo, dapat lagi nagbabasa ng Bible. Opo. Nagbabasa ka ng Bible? Opo. Ba? Anong memory verse mo? Alam nyo kami, mga bata pa kami. Ang unang coloring book ko, Bible. Bible ng nanay ko, kinukulayan ko. Hanggang ngayon, pag umaalis siya, naiwan, kinukulayan ko. Hanggang ngayon buhay pa yung Bible, 1985 na Bible. Okay? Hanggang ngayon buhay pa, gamit pa ng mama ko. No? Pagbukas ko, nakita ko, ito yung mga kinulayan ko, na nostalgic ako. Tapos, pinapamemorize sa amin. Ang Bible, kaya mabilis maluma kasi nasa ilalim ng unan. So, basa bago matulog, basa bago bumangon. Yan ang discipline namin. Kaya yung pangalan ng podcast ko, Bible Ninja, hindi po yun basta-basta lang pangalan. Okay, so, yun talaga ang naging buhay namin. Oo, yan. At mag-memorize ka, meron kang memorize. Meron. Ano po? Ano ko? Psalms 119. Ganda. Ako, memorize ko dyan yung favorite ko dyan yung verse 105. Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Sa English, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ikaw, anong verse? The whole chapter. Wala tayong time. Mahaba yun. Alam mo ba, yung Psalms 119, yan yung longest chapter in the Bible. I know. I-recite mo talaga. Opo. Bilisan mo lang, ha. Memorize mo buong chapter. Opo. Kaya mo i-recite? Opo. Kaya mo i-recite, ha? Opo. Sige. English, Tagalog. Sticky tongues. Pastor, i-recite ko na. Psalms 119, the whole chapter. Asyala. Pastor, dito ko kayo. Bakit? Kaki-interpret ko. Pinahirapan mo pa sila. Ay, totoo, John 14:6. John 14:6. Sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus. Oh. Ano kayo sinabi? Dami-dami tao, hindi mo alam nang kakahiya to. Bakit? Nandun ka ako na sinabi ngayon. Judgmental din to eh. Ituturo ko sa'yo. Sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus. Ako ang daan. Huh? Ako ang daan. Hala, pastor, siya daw yung daan. Kulto! Di siya, kulto! Si Senyor Aguila. Sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus. Ako ang daan. Si Jesus ang daan. Katotohanan. Katotohanan. At ang buhay. At ang buhay. Walang kundi sa ang gitna ko. Walang kinikilingan. Walang kinukonteksyonan. Sir Jesus, ang totoo lang. Hindi kita tatantanan. Wala yun sa Bible. Hindi yung kasama. Ba't sinama mo hindi kita tatantanan? Ito si ko. Nagkandeng yan at lahat. Andito ka rin kayo.
Kasi hindi tayo tinantanan ng pagnanahal ni Lord. Salamat po. Salamat po. Bye-bye. 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 Evo si Titoy. Ano. Palakpakan niyo naman yung bata para hindi mag-Titoy. Ayan. Ay. Diyan ka lang. Uy. Ay, di ako galaw. Na-stroke ako. Hey! When I look back at my life and look at what the Lord has done in the past decades, no? Ay, na nag-uumpisa akong gawin to, no, talagang, tapos, kasi naging part ako ng theater, tapos mga children theater, tapos yan na naging specialty ko, tapos naging ministry ko, tapos dati wala pa mga learning materials no, walang learning resources nun eh, no? So kanya-kanyang aral talaga. Tapos naging trabaho na siya, tapos ang unang-unang TF ko sa church, love gift, no, sinama ako ng teacher ko sa puppetry, binigay niya ako ng 50 pesos. No, tagahawak ng mic. No, tsaka tagahawak ng mga kamay ng puppet. Yung nasa loob ng kortina. Yan, ganun. Tapos, pag may mga programs kami sa church, ako lang ang bata sa grupo ng mga puppeteers doon. Lahat mga teachers, ako lang bata. Kasi, sobrang eager pag may puppet show. Yung batibot, kung inabot niyo yung batibot, kung may mga mas senior dito, inabot yung batibot, batang 90s, nagpunta sa amin yun, napanood ko yun, live. Tapos eventually, nagkaroon yung church namin ng puppet ministry. Yung church namin, urban poor yun eh. So, maliit lang siya. Tapos, lagi akong, pag may puppet show, lagi ako sumisilip, lagi ako lumalapit. Tapos, pag wala nakatingin, nilalaro ko yung mga puppet. Tapos, hinayaan nila ako, patingin nga, kaya mo ba, kaya? Nagulat sila. Sabi nila, saan ka natuto? Wala po, naglalaro lang ako. Sinama nila ako, tapos tinuruan nila ako. Eventually, may mga namit ako, may mga naging kaibigan ako, mga professionals, mga puppeteer veteran, mga veteran puppeteer sa batibot, tinuro nila sa akin yung mga secret technique sa ventriloquism. Tapos tinitingnan nila ako. Tapos, sabi nila, ang tagal ko nang alam yan, hindi ko magawa. Ba't sa'yo ngayon ko lang sinabi, nagawa mo? No, meron akong innate talaga. So, gift ko talaga. Yung first time, kaya ang dami kong work, ang dami kong sinubukan ng work kasi nag-abroad si Papa tapos na bankrupt kami kasi na deport. Bawal na siya sa Saudi. Buong Middle East bawal siya kasi nagba-Bible study siya eh. At that time, merong mga pastor na napugutan ng ulo sa Saudi. Wala namang internet nun. So nakaabang lang kami lagi sa newspaper, tapos yung voice tapes. Yung voice tapes, magre-record ka sa cassette tape, yung message mo, tapos ipapadala mo, i-mail mo, tapos minsan 1 month bago dumating doon, tapos 1 month bago ka makareceive ng reply. Ganun dati. So we were really all fearful about my father's situation. Pero ang tatay ko sobrang tapang. Tatay ko kasi Mindanaoan yun eh, sa Surigao del Sur. Nanay ko waray-waray. So dugo kami ng mga pikon. Matatapang yung dugo namin, no? Mindanaoan, saka Waray-Waray, Calbayog, Samar, saka Mindanao. Tapos lumaki ako sa Villarreal Street, sa Novaliches, slum area yon, lugar yon ng Oksogang. Tapos pag tumawid ka sa kabila, Nitang Avenue, lugar ng Sputnik Gang. Sa ganun akong environment lumaki. Tapos sinecure ako ni Lord na lagi-lagi pinapabasa ako ng Bible ng mama ko na naging Christian na kami. Tapos yan na naging ministry ko. Tapos pag binabalikan ko, kung saan-saan na ako dinala ni Lord. Ngayon, i-google ninyo. Type ninyo Encyclopedia of Philippine Performing Arts sa CCP. Pag browse nyo yan, hanapin nyo yung ventriloquism, nakalagay yung pangalan ko doon sa Philippines Top 3 Ventriloquist. Sa Encyclopedia of Philippine Performing Arts. Nung high school ako, dahil bankrupt na nga kami, nung high school ako, nag-pedicab driver ako. Tapos merong time na wala kaming kuryente. 2 buwan. Kasi, dati wala namang internet, pag meron kang trabaho dito, tapos nag-abroad ka, pagbalik mo, wala na yung trabaho mo. Wala na rin yung clients mo. Ang papa ko was the photographer researcher for the president's biography.
Ganon siya katindi. Tapos kakasunod niya sa Diyos. Kakasunod, handa siyang mamatay para sa Diyos. Nung nakilala niya ang Diyos, handa siyang mamatay para sa Diyos. Ganyan kasi yung mga dugo nila, yung mga taga far south sa Philippines, mga Muslim, mga Mindanawan, hindi naman Muslim si Papa, pero mga Mindanawan, mga Muslim, walang Muslim na malamig. Ibig ko sabihin, pag ang Muslim naging Christian, ibig sabihin, handa na siyang mamatay para kay Jesus. Kaya wala kang makikitang Muslim na malamig. Naintindihan niyo? Nung ang Papa ko naging Christian, grabe talagang umaapoy siya. Kahit hari ng Saudi magsabi bawal, hindi, walang bawal. Dinala sa presinto si Papa, tinatanong ko siya kung nagba-Bible study siya. Ang sagot lang daw niya, Jesus is my Lord, my Master and Savior. Paulit-ulit yan, paulit-ulit. Sabi, nag-away na yung pare na Muslim at saka yung pulis na Muslim. Sabi nung pare, wag mo na yung ipasok dyan, hindi pwede ipasok, pauwiin na lang. Sabi nila, bakit? Sayang yung surveillance. Hindi na, i-deport na lang yan. Hindi mo yung pwede ipasok doon. Bakit? May mga Muslim doon. Pag sinama mo yan, baka maging Christian din yun. Consistent yung story niyan. Hanggang namatay si Papa noong 2012, dumating yung mga contemporaries niya, same story. Same story. And at that time, may isi-share ako sa, patapos na ako last 5 minutes Wala mo na magkikwentuhan, makinig kayo sa akin Okay? Pakinggan nyo. Yung sabi ko sa inyo, walang kuryente, wala kami kuryente. Nagtampo ako sa Diyos noon kasi lumaki ako sa church Tapos ano nangyari pa? Yung apelido ng Papa ko, Urkia, mayayaman yan sa Surigao. Pinsan niya si Pichay. Mayayaman sila. Dito naghirap. Kami lang ang mahirap. Sa buong family, kami lang ang mahirap. Tapos yung mga mayayaman, yung Edmark, alam mo yung Edmark? Uncle ko may-ari noon sa Philippines, Edmark Marketing, mga Urkia. No? Sabi ko, ano nangyari pa? Ikaw yung servant ni Lord, ano nangyari? Tapos, midweek, ayoko sumimba. Sabi ko, ayoko. Grade 4 pa lang ako, drummer na ako sa church. Sabi niya, ano nang problema? Masama loob ko sa Lord pa. Kung may totoong Diyos, nakalimutan niya na tayo. 2 buwan, wala tayong kuryente. Unang unit tayo sa apartment, lahat ng rumirenta, dinadaanan tayo, sumisilip at wala pa rin kayong kuryente. Pero ang sarap ng ulam, itlog, adobong itlog, nilagang itlog, kinamatisang itlog. Lahat ng itlog. Sabi niya, bakit? Susunod ka lang ba sa Diyos pag masarap ang buhay? Sabi niya sa akin, susunod ka lang ba sa Diyos pag masarap ang buhay? Bahala ka, magtampo ka sa Diyos, magsisimba kami. The next day, kumakatok sa bahay yung sa kapitbahay na nakikisaksak kami ng electric pan dun. Si Kuya Sani maraming tato. Dati hindi cool yung tato. Pag may tato ka, ibig sabihin galing ka sa kulungan. Okay? Sabi niya, Brother Rudy, wala pa rin kayo kuryente? Wala Bakit? Wala pa trabaho. Naghihintay ng trabaho. Kasi freelancer siya Ilang buwan na? 2. Oh? 2 buwan? Oh. Ba't ang saya nyo? Oh? Ba't ang saya nyo? Pag gabi, pinapakinggan ko kayo, naggigitara kayo dyan, nagkakantaan, nagpupuri kayo. May family altar kasi, family altar kami every 6 o'clock. Nagkakantahan kayo, tapos nagtatawanan kasi inaasar namin si Papa Wala ang kuryente. Asar namin siya. Sabi niya, ang saya nyo. Nag-eavesdrop lang ako, andun lang ako sa may table, nag-uusap sila sa pinto. Sabi niya, kung sa amin yan, maglalayas, baka may mga naglayasan na yung mga tao. Kaya nagrambul-rambulan na dun. Iba't pala talaga, Brother Rudy, pag may Jesus, no? Para akong binuhusan ng malamig na tubig talaga. Naalala ko yung sabi ni Jesus nung bumabagyo, tapos tinitigan niya yung mga disciples niya, sabi niya, nasaan yung faith niyo? Parang sandali lang, Ruther. Ang dami ko nang ginawa. Ito lang, sasabihin mo. Ang dami ko nang ginawa, nakalimutan mo na ba? Merong time, sabi ko ang tagal kong bitbit, ang tagal kong dala. Bakit ganun? Yung mga relatives namin nag-angatan na si Papa, ano nangyari, Lord? Ano po nangyari sa Papa ko? Ang bait-bait naman yan. Sobrang generous niyan. Tapos sobrang, nagpipreach yan sa bus, hindi yan nangihingi. Nagpipreach sa plaza. Sabi ko, ba't ka nagpipreach sa bus ba? Pwede naman sa church. Yung nasa bus, paano kung mamatay yun, pagbaba doon, hindi nakilala si Jesus? Ganun siya. Kakausapin niya pa yung driver. Pati sa mga nagtuturo siya sa mga pulis, sa chaplains, Ang tapang. Photographer siya ni family photographer siya ni Senator Barbers Matapang. Tapos,
Ang resentment ko ito, ba't ganun? Sabi sa Bible, pagpapalain lahat. Ano nangyari? Tapos, minsan, nanonood ako kasi naging magician ako eh. President ako ng pinakamalaking organization ng professional magicians sa Philippines during 2011. Okay, pagkatapos ng PGT. Yung Magicians Foundation Incorporated, nandiyan sila Rani Raimundo, sila Berwin Mailey, pumupunta dyan, sila Jeffrey Tam. Pinalabas yung life ni Harry Houdini sa TV. Si Harry Houdini, siya yung father of modern magic. Hindi, actually, yung isa pa si Robert Houdanta, si Harry Houdini. Tapos si Harry Houdini, anak pala siya ng rabbi. Rabbi yung daddy niya. Ang tunay na pangalan ni Harry Houdini, Eric Weiss. Eric Weiss. Yung tatay niya, rabbi. Away sila mag-asawa, nag-aaway sila. Patay na yung tatay niya. Sabi ng tatay niya, sabi nung asawa niya, sabi niya, Eric, this is not what your father would have wanted to, your father would be brokenhearted to see you like this. Kasi talaga, sabi niya, tapos, sabi niya, don't you fear God? Sabi ni Harry Houdini. Tingin siya sa misis niya, sabi niya, God! My father served God all his life. And he died a poor man. God gave him nothing. And I was sitting there. I was just alone. Married na ako nun eh. Doon ako mag-isa, wala si wifey, nanonood on TV. Sabi ko, sandali, ako yun na. Yun yung chip ko sa shoulder. My father served God all his life. And he died a poor man. And God gave him nothing. Bumagal ang oras talaga nun. Kasi ang dami kong memorize sa Bible. Psalms 91, hindi pa sikat El Shaddai movement, memorize ko na yun. 10 years old ako, ni-recite ko yun tuwing may bisita. Memorize ko yun sa Tagalog, memorize ng ate ko sa today's English version. Kaya pag may nagsasabi sa akin, Bible Ninja, wala sa Bible Ninja, hindi ka nagbabasa ng Bible router. Gusto ko sabihin, di mo alam sinasabi mo, boy. Sabi ng misis ni Harry ito, God gave him you, Harry. Eric, he gave him you. And at that time, ang laki na ng nagagastos ko para magka-baby si misis. Hindi mabuo-buo. No? Yung nagastos ko, million na. No? Yung prime ng career ko, doon napunta. Tapos iniisip ko, na-realize ko, Diyos talaga magde-decide. Kasi si Heart Evangelista, sobrang yaman, wala pa rin. Ha? At saka yung mga special na character sa Bible, puro pinaghintay ni Lord na matagal. Si John the Baptist, si Samson, si ano. Kaya meron. Pero iniisip ko, oo nga no, si Lord lang nagde-decide. Ako meron akong, pero hindi ako mabigyan. Si Papa ko binigyan. Inabot ako ng Papa ko na nandun ako nag-perform ako sa Araneta Coliseum, natupad yung mga prophetic prayers na sa akin na itong anak ko na to gagamitin ni Lord mag-creative arts to. Actually, lagi niya sinasabi, mag-showbiz yan, yung anak natin. Ang galing eh. Sabi ng mama ko, ikaw pinapaasa mo yung anak mo, hindi naman pogi yan. Sabi ko si mama, ikaw lang nanay na narinig ko na hindi pogi anak niya. Siyempre, sinuportahan ako ng tatay ko, ikaw naman? Hindi naman lahat bakit si Rene Requestas ba pogi? Sabi ko, ano ba yan? Sinusuportahan niyo ba ako? Tapos pagkatapos ng Pilipinas Got Talent, pumipirma ako ng 3-year contract sa Star Magic, natigilan ako. Naalala ko yung laging sinasabi ng tatay ko nung bata pa ako. Ano gusto kong sabihin? Tingnan nyo to. Hindi naman nawala, di ba? Andyan pa rin. Pero hindi buhay pag di ko hawak. Ha? Kaibahan lang natin dyan, ito, walang free will to. Tayo meron. Okay? Nakakapag-decide tayo. Ito, hindi. Pero sobrang memorize ko na yung brain nito, na minsan kahit hindi ako nakatingin, nakakapag-react siya kung ano nangyayari. Pag madaling araw nga, naglalakad dyan sa bahay.
Ito, iwan ko sa inyo, ha? Ito, pag naiwan ko to sa isang lugar, hindi nila alam kung para saan to, isang linggo sira to. Actually, isang araw lang masisira yan kasi nakaglue lang yung mata niyan eh. Pero ginastosan ko to. Itong shoes niya, Chuck Taylor yan, original. Okay, ginastosan ko to. Okay, bakit? Kasi akin, alam ko kung para saan siya, alam ko kung anong kaya niyang gawin. Ang pinakamalaking audience si Titoy, 30,000. Nung tumawa, kala mo mag-aaway si Son Goku tsaka si Vegeta. Grabe, yumayanig yung entablado. Okay? Alam ko kung anong kaya niyang gawin pag hawak ko na siya. Kasi ako nag-isip, ako nag-create, ako lahat. Pag di ko hawak, pag iba humawak, di nila alam kung para saan to eh. Lalo mahawakan to ng bata, tapos yung bata mahilig sa UFC. Patay ito. Eh, itong eksaktong figure na to, finals pa to ng Pilipinas Got Talent eh. Ang tagal na nito sa akin. May sarili siyang maleta, pagdating sa bahay, nila Lysol, tapos papatuyuin, tatapat sa electric fan, ibabalik sa maleta. Okay. Alagang-alaga ko to. Isipin nyo, nakabili ako ng Ford Everest, yan lang ginagawa ko. Pedicab driver ako ng high school. Isipin niyo yun. Bakit? Alam ko yung halaga kasi akin. Ulitin ko alam ko yung halaga nito kasi akin. Ako nagbigay ng buhay. Okay. Sino may cellphone? Taas niyo mga phone niyo. Di ba binuksan niyo yung box niyan? Tama? Ano nasa box? Ano tawag dun sa papel na nasa box? Manual. Marami sa inyo, hindi nyo alam talaga gamitin yung phone nyo. Bumili kayo ng napakamahal na phone, tapos hindi nyo alam gamitin. Kasi hindi nyo binasa yung manual. Hindi nyo pinanood yung mga tutorials, ay kaya na palang gumawa ng pelikula nitong cellphone na to. Isang buwan sahod mo, pinambili mo dyan, tapos ginagamit mo lang pang-away sa Facebook. Ang daming kayang gawin yan. Intindihan niyo ba? Alam niyo bang mas powerful pa yung computing system ng cellphone natin ngayon kaysa sa computing system ng NASA nung nag-land ang tao sa moon? Alam niyo ba yan? Yung cellphone ko ngayon, 512 gigabytes yung storage. Eh, nung pinanood ko yung nag-land yung man sa moon, ilang ano lang yun, siguro 2 megabytes lang isang ganun. Isipin niyo yun. Tapos sila, kung ano-anong ginagawa nila doong mga importanteng bagay, tayo nag-aaway-away lang tayo sa Facebook. Tsaka nagnunood kay Diwata Pares. Alam ko kung para saan to, kaya nagawa niya na kung anong... Kung gusto niyo malaman kung para saan kayo, sabi kasi life talks eh. Malalaman mo lang kung para saan ka, malalaman mo lang, ang makakapagsabi lang kung yung nag-design kung ba't ka nandito. At meron siyang iniwang manual. Si Joshua, man of war yun, sobrang galing nun. Pero nung papalit na siya kay Moses, ang unang-unang bilin ng Diyos sa kanya ito. Joshua chapter 1 verse 8. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so you may be able to do all the instructions written in it, and it may go well with you in the land. Sa Tagalog, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Let's pray. Tayo tayong lahat, manalangin tayo. Lord, maraming salamat po. You did not leave us in the dark, clueless, trying to find our way. Binigyan mo po kami ng liwanag sa mga oras ng dilim sa aming buhay, sa mga times na wala kami maintindihan, sa mga times na masama na loob namin kasi yung galing namin hindi gumagana. Sa mga times na ginulat kami ng realidad na masakit pala to. Ngayon ko lang to naranasan.
Sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, sinamahan mo po kami at itinatawid mo kami. Maraming salamat po. Nasa lalim ng iyong karunungan, binigyan mo kami ng tanglaw. Binigyan mo kami ng lampara, Panginoon, para makatawid kami sa dilim. Paalala po sa amin na walang nagsisindi ng lampara sa tanghaling tapat. Para pag dumating yung gabi sa mga buhay namin, huwag naming makalimutan, kasama namin ang liwanag. Maraming salamat po. Parangalan ka po namin, Panginoon, sa lahat ng aming mga mararanasan sa buhay. Umayon man sa amin o sumalubong ang hangin, Panginoon. Huwag namin kalimutan, may Diyos na nagmamahal sa amin. Sa pangalan po ni Jesus, lahat po ng kaluwalhatian ay sa iyo. Huwag po kaming makahati kahit kapiraso. Amen. Amen. Maraming salamat po. Glory to God. Amen. Amen.